Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin na lang akong Laila, taga Cebu. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aranasan namin ng kuya ko nung minsang sinundo niya ako sa dorm ko sa lungsod. Doon kasi ako nag-aaral ng kolehiyo. Nakatira kami sa isang bayan sa Cebu at doon din nagtatrabaho itong kuya ko. Nagkataon lang na na-promote siya sa trabaho at binigyan ng kumpanya ng kotse. Binisita niya ako noon para makabanding at ilibre ako. Kinagabihan nga ay niyaya niya akong mag-road trip para naman daw mabawasan yung stress ko sa mga projects at thesis sa university na pinapasukan ko. Graduating na kasi ako noon kaya bihira na lang talagang makapagpahinga yung utak ko. Mga bandang 8:00 noon nang sinundo niya ako. Kumain muna kami bago na masyal. Puntahan daw namin ang isang resort doon sa Argao. Medyo malayo-layo din yon, pero sabi naman niya, pag alanganin na yung uwi namin ay kukuha na lang kami ng room sa resort. Na-excite ako noon dahil parang one night escapade lang yung ginawa namin. Carefree, stress-free at adventure din. Close kasi kami ni kuya. Nagkukwentuhan pa kami noon na what if daw, sa madilim na kalsadang dadaanan namin, may bigla na lang pumara o di kaya ay humarang na babaeng nakaputi. Sinagot ko pa siya noon na kung maganda naman, ba't di mo pasakayin? Nagtawanan na lang kami. Nang biglang huminto yung kotse, namatay yung makina, sabay namatay din yung headlights noon. Napamura kami dahil tumiming talaga sa usapan namin. Napasabi pa nga ako ng, "Ano ba yan? Kibago-bago, sira agad." Nagjo-joke lang talaga ako noon pero kinakabahan din. Bumaba si kuya para tingnan yung makina. Umuusok kasi. Nag-overheat. Buti na lang at may dala kaming tubig. Binuhos niya doon at pinakalma muna yung makina. Lumabas na rin ako noon dahil nakaramdam ako ng init sa loob. Hindi naman masyadong madilim. May mga poste pa rin ng ilaw. Ang isang nagpakilabot lang sa akin ay nung igala ko yung paningin ko. Puro kakahuyan ang magkabilang daan, which is creepy dahil wala ni isang bahay. Aayain ko na nga sana si kuya na pumasok na lang ng kotse. Nang tinawag niya yung pansin ko. "Nakikita mo ba yun?" Tanong niya sa akin habang naaturo sa may di kalayuan. Ang unang tingin ko ay apoy na parang nagmumula sa sulok. Yung kawayan na nilalagyan ng tela sa dulo saka inaapoyan. Pero walang tao, dagdag pa niya. Inaninag ko yon ng mabuti. Wala nga akong nakikitang tao at medyo malikot yung apoy. Habang papalapit ito sa amin ay naguhugis bola na yon. Bilis at pumasok na raw kami, natatarantang sabi ni kuya. Kaya naman dali-dali kaming pumasok ng kotse. Pinagmasdan muna namin dahil baka nagkamali lang kami ng kita. Pero parang tumatalbog-talbog talaga yun sa ere, Sir Bob. Mahinang sinabi ni kuya na San Telmo daw yun. Kinilabutan ako. May nakwento na kasi sa akin dati yung isang kaklase ko tungkol sa San Telmo. Nangahabol daw yun. Kaya grabe yung kaba ko habang papalapit yun sa amin. Sinabi ni kuya na yumuko daw kami. Ginawa ko naman. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nakayuko nun nang dumaan yung San Telmo. Ang sabi pa ni kuya ay nakita niyang huminto ito mismo sa may bintana ng kotse malapit sa akin. Nang lumagpas na ito ay nakita daw niya sa salamin na pumasok ito sa may kakahuyan at naglaho na. Nakahinga na rin kami ng maluwag pero hindi pa rin nawala yung takot nun. Himala ring umandar na yung kotse. Tigtas naman yung naging biyahe namin. Yun lang at minsan na nga lang kaming mag-road trip ay may naasalubong pa kaming San Telmo. Maliwanag na nang bumalik kami. Natakot na rin si kuya na baka muli na naman naming madaanan yon kapag bumalik kami sa dilim. Nagstay na lang muna kami sa resort at nagpaumaga. Sakto rin naman kasi na weekend at wala akong pasok kinabukasan.
Kinalaunan na lang namin nalaman na may pinatay daw pala doon mismo kung saan huminto yung sinasakyan namin. At ang sabi ng mga taga roon ay mukhang hindi pa natatahimik ang kaluluwa nito. Yun kayang San Telmong nakita namin. Posibleng yun kaya yung kaluluwa niya na paggala-gala? O may iba pang paliwanag sa nakita namin? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng isang San Telmo sa mga naaabutan o nakakaharap niya. Pero isa lang ang masasabi ko. Sobrang natakot talaga ako nung makita yung apoy na lumulutang sa ere. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay mapansin at mabasa nyo ito. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Makoy, taga Laguna. Ilang taon na rin akong listener ng channel niyo, sir. At kamakailan lang ay bigla kong naalala yung nangyari sa amin maraming taon nang nakalipas. Kasama ko noon yung girlfriend kong si Wayne nang mag-aya siyang mag-road trip daw kami papuntang Antipolo. Parehas kaming taga Laguna. Pero ilang taon din siya noong nanirahan sa Antipolo sa bahay ng tiyahin niya. Miss na raw niya yung mga tanawin doon kapag gabi. Wala namang pasok kinabukasan kaya pinagbigyan ko na. Bihira na rin kaming maapag-date noong mga panahon na yon dahil busy sa trabaho. Namili na kami ng mga makakain sa loob ng sasakyan para dire-diretso lang yung biyahe namin. Doon na kami dumaan sa Alabang dahil mas maluwag ang daan at wala gaanong traffic. Siniguro naming hindi rush hour yung biyahe. Mga pasado 10:00 na at tahimik na yung daan maliban sa iilang sasakyan. Nang palabas na kami ng Taytay, ay tinumbok na namin ang daan ng San Roque sa Antipolo. Maganda kasi talagang dumaan doon at mag-road trip. Ilang oras din ang naging biyahe namin. So far ay maayos naman. Pero nang padaan na kami sa madilim na bahagi ng Marigman Road ay medyo nagminor ako. Para kasing bumigat yung pairamdam ko. Bumigat din yung sasakyan na para bang may iba pa akong sakay. First time mangyari sa akin noon na dumaan ako doong may kakaibang naramdaman. Siguro dahil malalim na ang gabi at hindi naman inaasahang aambon pa. Kaya ang balak namin ay tumuloy na lang sa bahay ng tita ni Wayne. Akala ko ay ako lang yung nakaramdam ng kakaiba sa loob ng sasakyan. Napansin kong para naniga sa kinauupuan niya si Wayne at hindi kumikibok. Siguro ay hindi na niya natiis yung takot kaya bigla na lang siyang napabulalas ng, "Babe, may humahawak sa buhok ko." Iniwasan kong tumingin sa salamin noon dahil baka madisgrasya kami. Kaya sinabi ko sa kanya na kumalma lang. Pero nararamdaman ko na may kakaibang ginaw. Panay na yung tawag sa akin ni Wayne noon. Pero hindi ko siya pinapansin dahil nga nagmamaneho ako. Ayokong malingat dahil baka madisgrasya kami. Sinabihan ko na lang siya na magdasal. Napapikit siya noon at mahinang nagdasal. Naging epektibo naman dahil biglang gumaan yung sasakyan. Pero nagtaka ako noon, Sir Bob, nang mapansin ang dinadaanan namin. Parang bumalik kami noon kung saan ako nakaramdam ng bigat. Bigla na akong napahinto. Nagtaka nga rin si Wayne. Bakit daw ako huminto? Tinanong ko siya kung wala ba siyang napapansin sa dinadaanan namin. Ang sabi niya ay wala naman. Sabi ko sa kanya na dumaan na kami doon kanina. Pinilit niya na hindi naman daw. Pero sunod-sunod na siyang napamura. Ang sabi niya ay sige lang daw at ituloy ko ang pagmamaneho. Baka namali lang ako ng tingin. Pinatakbo ko na. Akala ko nga rin ay nagkamali ako. Pero maya-maya noon ay nadaanan na naman namin yung madilim na lugar. Tinandaan ko na isang malaking puno ang naroon at ganun-ganun din yung parang hinintuan namin. Bumabalik talaga tayo, baby. Medyo kinakabahan at kinikilabutan kong sabi sa kanya. Sumagot siya ng, "Oo nga no, anong gagawin natin?" Ramdam ko na rin yung takot sa boses niya.
Hindi ko rin alam ang gagawin ng mga oras na yon, pero ayoko nang bumalik dun sa lugar na yon. Kakaibang takot yung naramdaman ko. Biglang napabulalas yung girlfriend ko na, ayun, may tao sa unahan. Marahan kong pinatakbo ang sasakyan, pero wala naman ako nakita, Sir Bob. Kaya lalo akong kinabahan nun at tinanong kung nasaan. Nagtaka din siya dahil bigla na lang daw yun nawala. Mahina akong napamura. Nang maramdaman ko ulit yung pagbigat ng sasakyan, bigla ding napaigtad si Wayne at ang sabi ay, aray. Ramdam na ramdam daw niyang may humila sa buhok niya at alam ko rin na may iba na namang kaming kasama nun. Binilisan ko na ang pagpapatakbo para lang makalayo sa lugar na yon. Pero sa inis ko ay nadaanan pa rin namin yung punong tinandaan ko. Hindi ko na alam ang gagawin noong mga oras na yon. Napalitan ng inis ang nararamdaman kong takot, kaya nang muli kaming dumaan sa madilim na bahaging lugar, walang tigil ako sa pagbusina. Hindi ko talaga tinigilang pindutin yon hanggang sa mailabas ko lahat ng inis at takot ko. Pinaandar ko yon at marahang pinatakbo pagkatapos. Sa pagtataka ay nagtuloy-tuloy na yung biyahe namin. May mga nakakasalubong na rin kaming ibang sasakyan. Samantalang nung pabalik-balik kami sa madilim na lugar na yon ay wala man lang ibang dumadaan na sasakyan o kahit mga tao. Sa tingin ko nga ay napaglaruan kami ng nilalang na naninirahan doon. Gumaan na yung sasakyan, katulad ng paggaan ng pakiramdam ko. Tumila na rin yung ulan kaya nagdire-diretso na kami sa mataas na bahagi ng Antipolo para magpahangin. Hindi kami maapaniwala sa karanasan naming yon at hindi rin namin makakalimutan na minsan sa buhay namin ay minaranasan kaming kababalaghan. Tanging busina lang pala ang paraan para magdire-diretso kaming makadaan sa Marigman Road na sinasabi nilang haunted daw. Ngayon ay asawa ko na si Wayne at may anak kami na 6 years old na. Hanggang dito na lang yung kwento ko, Sir Bob. Sana magustuhan to ng mga tagapakinig ninyo. Maraming salamat sa pagbabasa and God bless. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga tagapakinig. Ako si Cindy, taga Nueva Ecija. Naririnig ko lang po yung mga kwento nyo sa kapitbahay namin. At dahil mahilig din ako sa horror, ay sinubukan ko rin makinig. Hanggang sa magustuhan ko na yung mga kwento nyo. Kaya palagi na rin akong nakasubaybay at nakikinig ng mga bagong uploads. Nagpatulong pa ako sa kanila kung paano magpadala ng kwento. Meron kasi akong gustong ibahagi. Karanasan ito ng lolo ko na dating jeepney driver. Kapag daw mataas ang grades no ni nanay at tito Juan sa school ay pinapasyal sila ni lolo sa bayan. Minsan naman daw ay nasa jeep lang sila at nagro-road trip. Mas maganda raw kasing paggabi dahil wala gaanong mga sasakyan, hindi matao at hindi rin mainit. Nang graduate daw ng grade 6 si tito ay nasama siya sa honor roll. Si nanay naman daw ay may honor din nung grade 4 siya. Kaya ang reward nila noon kay lolo ay ang kakain sa labas at magro-road trip. Kasama din daw nila si lola at ang pinsan nilang si tita Nene na nasa high school na. Gabi nang umalis sila dahil ang balak nga nila noon ay gumala hanggang kabilang bayan kung saan merong palabas dahil malapit na ang fiesta. Nawala raw sa isip ni lolo na madadaanan nila ang bantog na tulay na may nagpapakita at pumaparang white lady. Dire-diretso lang daw siya noon habang dumadaan sila sa tulay. Mahaba yung tulay na yon at madilim. Kaya kapag dadaan ka ng gabi at nakatingin ka sa mismong tulay ay talagang kikilabutan ka. Lalo na pag may naglalakad doon na nakaputi. Kahit na sabihing hindi yun multo o white lady ay kikilabutan ka rin. Kasi nga sobrang dilim ng lugar. At ang magsing dulo noon ay puro kakahuyan na. Nang malapit na raw sila sa dulo ng tulay ay saka palang naalala ni lolo na bumusina. Hininto raw niya ang jeep.
Nagulat pa raw noon sina Lola nang panay busina na si Lolo at sa kanya pinatakbo ng tuloy-tuloy yung jeep. Si Nanay daw ay napasiksik kay Lola. Tinanong daw siya ni Lola kung anong nangyari sa kanya. Halos nanginginig kasi at hindi makapagsalita noon si Nanay, kaya niyakap na lang siya nito. Saka lang daw siya tinanong ulit nang naarating na sila ng kabilang bayan. Halos ayaw pa nga raw magkwento ni Nanay noon. Ang sabi daw niya kay Lolo, takot na siyang dumaan ulit sila sa tulay na yon. Habang dumadaan daw kasi ay may nakita siyang isang babaeng pumapara. Akala raw niya ay ordinaryong pasahero lang at taga-abang ng jeep. Pero agad din daw siyang nagtaka dahil sobrang dilim sa kinaroroonan nito. Dapat ay matakot daw ito. Pero nang papalapit na raw sila dito, ay napansin ni Nanay na wala itong mga paa at hindi rin daw niya maaninag ang mukha nito. Kaya natakot siya nang biglang huminto si Lolo. Pansin niyang nawala na raw yung babae nang magsimulang bumusina ng bumusina si Lolo. Kaya nga raw huminto si Lolo at bumusina dahil baka may magpakita bigla sa kanya. Hindi raw niya alam na meron na ngang lumabas at kay Nanay yun nagpakita. Sinabi na lang ni Lolo na kapag dadaan na daw sila doon ay ipikit na lang ang mga mata. Ganun nga rin ang ginawa ni Nanay. Maliban raw kay Lolo, hindi rin pumikit si Tito Juan. Kaya ganun na lang yung pagkataranta at takot din niya nang mamataan niyang may nakaangkas na raw sa kanilang babaeng nakaputi. Nakaupo sila noon ni Tita Nene sa likod. Bigla raw siyang napasiksik kay Tita Nene na nakapikit din. Tinanong siya nito kung anong nangyayari sa kanya. Mahina raw niyang sinabi na may nakisakay na babaeng nakaputi sa jeep. Biglang dumiin ang pagkakapikit noon ni Tita Nene. Si Lolo raw ay hindi tumitingin sa salamin. Basta nang andun na raw sila sa bandang dulo ay huminto si Lolo at bumusina. Saka raw siya tumingin sa salamin. Wala na raw yung babae. Pero ayaw pa rin magdilat noon ni Tito. Siya kasi ang nakakita na nakaupo na ito sa may bandang dulo. Nang maarating daw sila ng bahay ay saka palang nawala ang kabang naramdaman nila, lalo na ni Tito at Nanay. Pero nang gabi ding iyon ay hindi sila natulog sa silid, kundi naisiksik sila kina Lolo at Lola. Nang makwento nga niya yun sa akin ay tinukso ko na lang si Nanay ng road trip sa gabi pa more. Sa tanang buhay ko, hindi ko naisip na makakasaksi ako ng isang murder case. Good morning nga pala sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joko, taga Banduriao, Iloilo. Nasa high school pa lang ako nang mangyari ang karanasang ito. Merong hopper yung tatay ko at nagkayayaan kami ng mga barkada kong mag-road trip. 4 kaming magbabarkada at 2 yung dala naming motor. Tig-isa kami ng angkas. Nag-ikot-ikot lang kami papuntang Haro at tumuloy kami sa Parola. Doon, saglit kaming tumambay. Nang magsawa na, ay muli kaming nag-drive paikot sa Haro Plaza at pinasya namin na doon na sa Mandurriao mag-ikot-ikot. Nang maarating na kami sa may bandang tulay, ay bigla akong napahinto. Huminto rin yung kaibigan ko. Sa unahan kasi ay may natanawan kaming isang motorsiklo at tricycle. Nakahinto yun. Unang naisip ko ay baka nagkabanggaan. Pero maya-maya nun ay may nakita kaming 2 lalaki. May dalang baril yung isa na parang naatutok sa may tricycle. Naisip ko na buti na lang at huminto kami agad. Papaalis na sana kami dahil nga natakot na kami na baka madamay. Nang bigla na lang tumakbo noon yung isang babae mula sa tricycle. Papalapit yun sa amin na humihingi ng saklolo. Naarinig kami ng putok ng baril. At ganoon na lang yung kilabot namin nang muli kaming nakarinig ng putok ng baril at bumulagta na lang yung babae sa harapan namin. Ilang metro din yung layo noon sa amin. Sa takot ay mabilis naming pinaandar ang motor
at pinatakbo yon pabalik sa pinanggalingan namin. Dire-diretso at walang hinto. Hanggang sa makalayo na talaga kami sa area. Halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko na nakahawak sa manibela. Pasalamat na lang kami at hindi kami sumemplang. Nang masigurong malayo na kami doon ay huminto na kami. Pareho kaming apat na habol ang hininga at parang may iyak sa takot. Hindi kami maapaniwala sa nasaksihan. Harap-harapang binaril yung babae. At sa palagay ko pa noon ay may isa pang binaril ang mga sospek dahil 2 beses naming narinig yung putok. Parang riding in tandem ang mga yon at sadyang may inabangan sila sa lugar na yon. Nasakto lang napadaan kami. Medyo madilim kasi sa tulay na yon at alam ko na dati ring tapunan nyo ng mga sinasalvage. Kinabukasan nga ay may lumabas na balita. 2 ang patay. Yung driver ng tricycle at yung babae na isang teller daw sa isang bangko. Hindi malaman kung anong tunay na dahilan. Ilang araw din akong hindi lumabas ng bahay nun. Natakot ako na baka mamukaan kami ng mga sospek. Kakaibang kaba rin yung naramdaman ko tuwing may nakikita akong magkaangkas sa motorsiklo, lalo na kung naka-helmet sila. Taon din ang lumipas bago muli akong nakatapak sa lugar na yon. At may kakaiba talagang kilabot akong nararamdaman kapag napapadaan doon. Muling bumabalik sa alaala ko yung nasaksihan namin. Lalo na yung itsura ng babae habang unti-unti itong binabawian ng buhay. Ang sabi nga ng ibang dumadaan doon ay parang nagmumulto yung babae. Kakaibang lamig na kasi ang mararamdaman mo kapag dadaan ka doon. Meron nga raw dumaan na isang motorista. Nakarinig na lang ng pagsigaw ng isang babae pero hindi niya alam kung saan nanggagaling. Paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin yon. Pero dinadaan ko na lang sa dasal na sana ay matahimik na ang kaluluwa ng mga namatay doon sa may tulay. Ilang buwan din bago nahuli yung 2 sospek at napag-alaman na dahil lang pala yun sa utang. Pasensya na Sir Bob kung hindi ito yung tipikal na kwentong multo o aswang, pero nakakatakot pa rin yung krimen na nagaganap, lalo kung nakasaksi ka mismo nito. Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners ng channel. Tawagin niyo na lang akong Jasmine, taga Cavite. Gusto ko lang sanang i-share itong karanasan ko nung nag-road trip kami ng mga kaibigan ko. May susunduin kaming kaibigan na galing sa ibang bansa. Kaya habang mapunta ng Naiyawan ay naisipan na rin naming mag-road trip. Bihira lang kasi kaming magkaroon ng oras na gumala noon dahil magkakalayo ang mga bahay namin at abala sa kanya-kanyang buhay. 28 years old ako nang mangyari ito. May asawa at isang anak na lalaki. Ganon din ang 2 kaibigan ko na sina Jen at Sarina. Pareho na rin silang may mga asawa at anak. Itong susunduin naming kaibigan ay tawagin nating Ora na nag-Dubai. Single pa siya. At sa amin niya naisipan na magpasundo para maapag-bonding kami. Saka siya uuwi ng probinsya nila sa Bicol. Yung oras ng arrival niya sa Manila ay 11:00 ng gabi. Medyo madedelay pa nga yung flight niya kaya inabot na rin kami ng 12:00 kakahintay. Naapagbabok na rin siya ng hotel noon sa Manila para doon kami mag-overnight. Tuwang-tuwa pa kami ni Viv dahil nga ngayon lang ulit kami nakapag-road trip. Si Sarina naman ay nagdadrive at tutok na tutok sa daan. Habang kami ni Viv ay tuloy-tuloy sa pagkukwentuhan. Nang bigla siyang napapreno, sabay mura. May bigla daw tumawid na pusang itim. Nakita pa raw niyang tumingin ito sa sasakyan namin nang maatawid. Pero bigla ring nawala sa tabi ng daan. Napa-sign of the cross kami ni Viv. Di ba nga ang sabi nila, bad omen daw yun. Sinabi namin ni Serena noon na magdahan-dahan at baka may mabangga siya. Kaya marahan na niyang pinatakbo ang kotse. Medyo mabilis din kasi siyang magpatakbo at muntikan na raw niya talagang mabangga yung pusa.
Nasa GMA pa lang kami noon. Nang maarating kami ng Pag-asa ay namatayan naman kami ng makina. Pagminalas-malas talaga. Marami namang bahay at establishment sa gilid ng daan nang nahintuan namin. Pero patay na ang ilaw ng mga yon. Pasado 9:00 na rin kasi. Habang inaayos yung makina ay naghanap kami ni Viv ng mabibilhan ng snacks. Medyo nagutom kami dahil maaga kaming naghapunan. Habang naglalakad ay may bigla namang dumaan sa harapan namin na isang itim na pusa. Gulat na gulat kami noon at hindi agad naagalaw. Parang sa pangalawang pagkakataon ay may itim na pusang tumambwid sa dinadaanan namin. Medyo masama na yung kutob ko. Lumaki kasi akong naniniwala sa mga kasabihan at pamahiin. Ganon din si Viv. Sa amin ay si Sarina ang hindi naniniwala. Pero dahil alam niya nung natakot kami nung may muntika na siyang masagasaan, kaya niya binagalan ng kaunti ang patakbo ng sasakyan. Nang maabili na kami ay agad namin siyang binalikan. Naatayo siya at naasandal sa kotse. Malayo pa lang ay nakikita ko na siya pero hindi yung mukha niya. Actually Sir Bob, hindi lang ang mukha niya, kundi yung buong ulo niya. Hindi ko yun nakita habang papalapit na kami. Kinusot-kusot ko pa yun. Pero nung andoon na mismo kami sa harapan niya, ay sakalang luminaw sa paningin ko yung buong ulo niya at muka. Hindi ko agad nasabi yon dahil sa pagkabigla at saka baka hindi rin siya maniwala. Kaya ang ginawa ko, tinext ko yon kay Viv. Nasa likuran kasi ako nakaupo at si Viv yung katabi ni Sarina. Nilingon niya ako at sinenyasan kung totoo ba yung tinext ko. Tumango naman ako. Tinanong ko siya kung anong gagawin namin. Dapat raw kasi ay sinabi ko agad nung hindi pa kami nakakaalis. Sinabi niyang kailangan ko raw sampalin si Sarina. Pinahinto ni Viv yung sasakyan at pinaharap niya sa akin si Sarina. Tinanguan niya lang ako na sampalin ko na. Pero ang lokang Sarina, agad niyang nahawakan yung kamay ko. Oy, ba't mo ko sasampalin, ha? Sita niya sa akin. Wala naman akong maidahilan dahil hindi din pwedeng sabihin ko sa kanyang wala siyang ulo. Wala akong nagawa dahil pinaandar na niya ulit yung sasakyan. Sinabi ko na lang na may biglang dumapong lamok. Pero hindi niya pinaniwalaan yon. Iniisip niya na baka pinagtitripan ko lang siya. Kaya naman napaamin ako. Bigla siyang napapreno at nagmura. Habit na talaga niya ang pagmumura. Sabi niya, "Putya naman, Jazz. Malabo na siguro yung mga mata mo, no? Papaniwala ka na naman sa mga ganun na kailangan sampalin. Kung oras mo na talaga." Sabi pa niya. Hindi ko na lang pinilit. Mag-aalas 10 na nun ay hindi pa nagchat-chat si Ora, kaya maglibot-libot daw muna kami sa Manila. Dumiretso kaming punta sa MOA, sabay umikot doon at tumuloy ng Maapagal Highway. Iikot daw kami ng Ermita. Tumitingin-tingin ako sa mga bars doon kung saan kami pwedeng gumimik. Pag-ikot sa may Ermita ay doon na kami dumaan sa may LRT papuntang Pasay. Muntikan na kaming may masunggabang SUV nun. Buti at agad naiilag ni Serena. Napa-sign of the cross na naman ako. Pasado 10:00 na at sinabi kong dumiretso na kami ng Naiyawan. Malayo-layo na rin kasi yon. Buti na lang at walang masamang nangyari sa amin nung panaiyawan na kami. Naghintay pa kami doon ng mahigit 1 oras bago dumating si Ora. Tumuloy na rin kami sa hotel na binook niya. Nasa Pasay lang naman yon. Pagdating namin sa hotel ay agad akong napahiga. Ganun din sina Viv at Ora. Pero itong si Sarina, hindi mapakali. Gusto raw niyang uminom. Sa amin kasing 4 mula pa nung high school ay mahilig talagang uminom ng alak itong si Sarina. At dahil nga nag-asawa na, ay bihira na lang kaming umiinom nun. Sabik na sabik yung loka kaya nagpaalam ito na hahanap lang ng mabibilhan. Sasamahan sana siya ni Viv pero sinabi niyang hindi na, okay lang. Sigurado kaming magyoyosi pa kasi siya. Kaya hindi na nagpumilit pa si Viv.
Pinagsasabihan rin kasi namin siyang itigil na ang pagyoyosi. Tumigil naman na daw siya, kaya hindi yung nagyoyosi kapag kasama kami. Sinabi naming huwag nang lalayo. Kung walang mabilhan ay bumalik na siya at bukas na lang kami iinom. Nagtaka kami noon dahil mag-aalauna na ay wala pa rin siya. Maya-maya ay may tumawag sa phone ko. Pangalan ni Zarina ang nakalagay kaya inakala kong siya yun. Agad kong sinabihan na bumalik na siya. Pero ibang boses ang nagsalita sa kabilang linya, Sir Bob. Agad akong kinabahan at lalong tumindi yung kaba ko nang sabihin nitong nadisgrasya daw si Zarina. Sumalpok ito sa isang poste ng kuryente. Medyo malala daw ang tama kaya nadala sa ospital. Kaya imbis na magpahinga na kami ay dali-dali kami nagpunta ng ospital kung saan siya dinala. Naarating na pala siya ng UNAV at sa PGH na siya dinala. Abot-abot ang kaba namin noon. Agad din siyang inoperahan. 6 na araw nga bago siya nagising. Nang magising ay takang-taka pa siya na wala si Ora. Akala niya noon ay isang gabi pa lang siyang nao-ospital. Nakauwi na si Ora sa kanila at bumalik lang nang sabihin naming gising na si Zarina. Nang maayos-ayos na yung pakiramdam niya noon at diretso na kung magsalita ay saka pa lang niya kinuwento yung nangyari sa kanya. Nakabili na raw siya ng may inom at pulutan tapos pabalik na siya. Nag-u-turn na raw siya noon sa UNAV nang mapatingin siya sa may salamin. Nagulat siya na may makitang isang refleksyon ng matandang babaeng natatakpan ang muka ng buhok. Parang nakayuko daw yon. Agad daw siyang kinilabutan kaya hindi niya napansin na nung pagliko niya ay padiretso na pala siya sa poste. Natapakan pa raw niya ang gasolinador imbis na preno sa pagkataranta. Kaya malakas daw talaga ang pagsalpok niya. Buti nga rin daw ay wala siyang ibang kasalubong na sasakyan. Maliban daw sa naihampas niya yung ulo niya ay nabasag din yung salamin sa harap at nasugatan siya ng malalim. Bigla rin niyang nasabi noon na sana naniwala rin siya sa amin na totoo ang mga bad omens. Hindi na raw sana siya nadisgrasya at hindi rin daw sana niya nakita yung nakakatakot na nilalang na yon. Hindi raw mawala sa isip niya yung matanda sa salamin. Para daw yung si kamatayan na susundo sa kanya. Ang akala niya nang sumalpok siya ay katapusan na niya. Buti na lang at malakas pa rin ang kapit niya sa taas. Sana Sir Bob ay mabasa ninyo itong kwento namin.